Sa likod ng bawat pagmamahalan, may nakatagong panganib na maaaring sumabog anumang oras. Isang damdamin na kayang wasakin hindi lang ang relasyon, kundi pati ang buhay mismo. Sinasabi ng marami ang selos ay tanda ng pag-ibig. Ngunit kapag ito'y sumobra, nagiging apoy itong walang pakundangan. Kayang lamunin ang lahat ng nasa paligid nito. At sa kasong ito, isang simpleng hinala ang naging mitsa ng isang trahedya. Isang asawang minsang nangako ng habang buhay na pagmamahal, subalit siya rin pala ang magiging dahilan ng malagim na kamatayan ng kanyang kabiyak. Paano nga ba humantong sa malagim na krimen ang kwento ng pagmamahalan ng mag-asawang Joyce at JR? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Para sa kasong ito, tumako tayo sa bayan ng Imus sa Cavite, kung saan naninirahan ng subject sa ating kwento. Si Maria Teresa Frances Patron Taburna, o mas kilala sa palayaw na Joyce, 26 anyos at graduate ng kursong nursing, ay nag-iisang anak na babae ng mag-asawang Teresita Patron, 54 anyos, isang OFW at kanyang asawang sundalo. Sa panayam sa kanyang ina, inilahad nito kung gaano kabuting anak si Joyce. Napakabait at mapagmahal daw ni Joyce. At siya'y napakaswerte na nagkaroon siya ng anak na tulad nito. Kahit pa nga palagi silang magkalayo ng anak. At dahil nga laging wala sa kanyang tabi ang kanyang ina, lumaki si Joyce sa pangangalaga ng kanyang lola sa barangay Pembo sa Makati City, kung saan naroon din ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin na pawang mga kapatid ng kanyang ina. Sa lahat ng kanyang mga tiyuhin, mas naging malapit si Joyce kay Mang Reynaldo sa Maniego. Si Mang Ray ang tumayong ama ni Joyce dahil lagi ring wala ang kanyang amang sundalo. Ganun pa man, di tulad ng ibang kabataan na mapaghanap ng kalinga ng magulang, si Joyce ay lumaki ng maayos kahit pa nga hindi nito nakakasama ng matagal ang kanilang ama't ina. Nang makatapos si Joyce ng kursong nursing, minabuti nitong magtrabaho sa isang pharmaceutical company bilang isang medical representative. Mahigit 4 na taon din siyang nagtrabaho sa kumpanyang ito at dahil sa husay sa trabaho ay nabigyan pa siya ng mga award bilang pagkilala sa kanyang husay at dedikasyon sa trabaho. Taong 2014, habang siya ay nagtatrabaho bilang medical representative, nakilala ni Joyce ang 32 anyos na si Agustin Taburna III o mas kilala sa palayaw na JR. Si JR ay isang seaman at nakailang ulit na ring nagpabalik-balik sa pagsampa sa barko. Si JR at si Joyce ay dati nang magkapit-bahay sa Pembo, pero nang lumipat ang pamilya ni JR ng tirahan, hindi na muling nagkita ang dalawa. Muling nag-cruise ang kanilang mga landas sa pamamagitan ng social media. Ang pagkakataong ito ay hindi na pinalampas ni JR, kaya humingi siya ng permiso sa ina ni Joyce kung maaari niya itong ligawan. Pumayag si Aling Teresita dahil dati na nilang kakilala si JR at katunayan, kaibigan pa nga ito ng kanyang mga anak na lalaki. Sa madaling salita, ang maikling ligawan ay nauwi sa isang matamis at seryosong relasyon. Subalit hindi sinasadyang nabuntis ni JR si Joyce pagkalipas ng 1 taon. Hindi man handa ang magkasintahan, napilitan na silang magpakasal sa huwes noong February 26, 2015. Buong puso namang tinanggap ng pamilya ni Joyce si JR sa kanilang pamilya at ipinagkatiwala sa kanya si Joyce. Pagkatapos ng kasal ay muling sumampa ng barko si JR at si Joyce ay napilitang tumigil sa kanyang trabaho dahil na rin sa kanyang pabubuntis at sa kagustuhan ni JR. Sa parehong taong ding iyon, nagsilang si Joyce ng sanggol na babae, ang kumumpleto sa munti nilang pamilya. Dahil sa pangakong walang hanggang pagmamahalan, muling pinakasalan ni JR si Joyce sa simbahan noong May 8, 2016.
isang house and lot sa Imus, Cavite, ang iniregalo ng mga magulang ni Joyce sa kanilang mag-asawa. Pagkalipas ng higit 1 taon, muling nagsilang si Joyce sa ikalawa nilang anak ni JR at naging larawan sila ng isang perpekto at masayang pamilya. Subalit tulad ng tipikal na buhay mag-asawa, hindi rin sila nakaligtas sa mga problema tulad na lamang ng pinansyal na aspeto. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, palaki rin ng palaki ang mga gastusin, kaya't hindi na sumasapat ang kinikita ni JR bilang seaman. Kaya naman upang makatulong ay nagdesisyon si Joyce na muling magtrabaho, na masukan siya bilang financial advisor sa isang bangko. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkalamat ang pagsasama ng mag-asawa dahil sa pagiging mainitin ng ulo ni JR. Madalas na kapag nakakainom ito ay lagi niyang sinasaktan si Joyce ng pisikal. Halos ganito raw ang ginagawa ni JR sa tuwing bumababa ito ng barko at umuwi sa kanyang pamilya. Ang bagay na ito ay hindi sinarili ni Joyce. Sinabi niya ang problema niyang ito sa kanyang ina nang minsang magkausap sila sa telepono. Ayon pa kay Joyce, palala na ng palala si JR. Hindi na raw sila magkasundo nito. Hindi rin daw lumilipas ang araw na hindi siya nito sinasaktan. Gusto na raw niya itong hiwalayan dahil hindi na niya ito kayang tagalan, himutok ni Joyce sa kanyang ina. Subalit nakiusap sa kanya si Aling Teresita na ayusin na lamang nila ang problema dahil mahirap maging broken family. Isa pa, 2 na ang kanilang anak, kawawa naman ang mga bata kung lalaki silang walang ama. Ganito palagi ang nagiging pag-uusap nilang mag-ina. Subalit ang problema ng mag-asawa ay patuloy na lumalala. Disyembre taong 2017, wala pang 1 buwan mula nang sumampa si JR sa barko. Agad siyang bumalik ng Pilipinas nang walang sabi-sabi. May nakita kasi siyang kumakalat na larawan ni Joyce na may kasamang isang lalaki sa social media. Ang naturang larawan ay ipinost sa account ng ina ni Joyce na si Aling Teresita. Lumalabas na ang FB account ni Aling Teresita ay nahack at ito ang ginamit para i-post ang larawan ni Joyce kasama ang isang lalaki. Kalaunan, may isang FB user na nagpapadala ng mensahe kay Aling Teresita at nagtatanong ito kung ano ang estado ng relasyon ni Joyce at ng asawa nitong si JR. Lumalabas na ito ang nag-hack sa account ni Aling Teresita at siya ay asawa ng lalaking kasama ni Joyce sa larawan. Dahil masasakit na salita na ang ipinapadala ng babae, tiniyak ni Aling Teresita na siya mismo ang kakausap sa kanyang anak. Pinagsabihan ito ni Aling Teresita na ang problema niya ay hindi dapat inaayos sa social media at lalong-lalo nang hindi siya dapat nandadamay ng ibang tao. Dahil kung hindi pa ito titigil ay mapipilitan na siyang gumawa ng legal na hakbang, lalo't hinak pa nito ang kanyang FB account. Isa si Mang Ray sa mga nagtanong kay Joyce kung totoo ba na may iba siyang karelasyon at ito ay ang lalaking kasama niya sa larawan. Subalit mariin ang pagtanggi ni Joyce. Hindi raw totoong karelasyon niya ang lalaki at kasamahan lamang daw niya ito sa trabaho. Masyado lang daw naghihinala si JR at ang asawa ng kaibigan niyang lalaki. Ganito rin ang sinabi ni Joyce sa kanyang ina nang magkausap sila sa telepono. Pero kung sa kanila ay walang anumang galit ang nadinig o naramdaman ni Joyce, iba naman ang ipinakita at ipinaramdam ni JR sa kanya. February 18, 2018, bandang 8:00 ng gabi, umuwi si JR sa kanilang bahay sa Imus na lasing. Hindi siya pinansin ni Joyce. Sa halip ay umakyat ito ng 2nd floor ng kanilang bahay pagkakain ng hapunan. Pero hindi na malaya ni Joyce na agad pala siyang sinundan ni JR. Doon siya nakita ni JR na nagse-cellphone at agad siyang sinita nito ng pagalit. "Sino na naman yung kausap mo?" Sabay hablot sa kanyang cellphone. Sa galit ni JR ay sinaktan niya ito ng todo. Umawat ang kanilang kasambahay pero itinulak siya ni JR palayo. Kaya wala na siyang nagawa kundi bumaba na lamang. Dahil ayaw na niyang madamay at mapagbalingan ni JR. Muling bumalik ng kanilang silid si JR. Ang akala ng kasambahay ay kakausapin lang nitong muli si Joyce. Hindi niya napansin na may hawak na pala itong kutsilyo pag akyat sa itaas.
Sa pagkakataong iyon, nadinig ng kasambahay na muling nagtatalo ang mag-asawa kasabay ng mga kalapugan at sigawan. Kalaunan ay tumigil din ang ingay. Akala niya tapos na ang away. Pamaya-maya, bumaba si JR na bagong palit na ng damit. Lumapit ito sa kanyang anak at humalik. Sabay sabing, "Anak, aalis lang sandali si Papa ha." Habang kausap ni JR ang kanyang anak, napansin ng kasambahay ang tumutulong dugo sa daliri nito. Doon na kumabog ng todo ang kanyang dibdib. Alam niya may nangyaring hindi maganda kay Joyce. Kaya nang makalabas si JR, agad siyang umakyat sa silid ng mag-asawa. Doon niya nakita si Joyce sa loob ng CR ng silid. Nakahandusay ang katawan, duguan at tila wala na itong buhay. Nagmamadali siyang lumabas para humingi ng tulong at madala si Joyce sa pinakamalapit na ospital. Subalit dahil sa tindi ng mga tama ni Joyce na umabot ng 24 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, hindi na ito umabot ng buhay sa ospital habang si JR ay mabilis na nakatakas sakay ang kanilang kotse. Mabilis na nakarating ang mga pulis sa crime scene matapos itong i-report ng barangay. Pagdating nila sa bahay, bakas ang matinding sinapit ng biktima sa kamay ng salarin. Nagkalat sa sahig, sa dingding at sa CR ang mga dugong nagpapakita ng matinding karahasang nangyari noong gabing iyon. Sa crime scene, nakuha ng mga pulis ang kutsilyong ginamit na murder weapon. Samantala, halos mabaliw ang ina ni Joyce nang mabalitaan ang masaklap na sinapit ng kanyang anak. Hindi niya matanggap na ipinagkatiwala pala niya ang kanyang anak sa isang halimaw. Kaya nangako siya sa labi ni Joyce na gagawin niya ang lahat ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Agad namang sinampahan ang kasong parricide si JR na nooy kasalukuyan ng pinaghahanap ng mga otoridad. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, napag-alaman ng mga pulis na nagpunta ng Bataan si JR matapos nakasan ang ginawa sa sarili niyang asawa. Pinuntahan ng mga pulis ang address sa Dinalupihan, Bataan, kung saan nakatira ang tiyuhin ni JR na isang sundalo. Subalit ayon sa tiyuhin nito, ikinagulat niya ang bigla ang pagpunta ni JR sa kanila. Pero nagmamadali rin daw itong umalis kaagad at iniwan ang kotse sa kanila. Nang tingnan ng mga pulis ang loob ng sasakyan, bakas pa ang mga dugo sa mga upuan ng kotse. Biguman silang makita si JR ay nagpatuloy ang mga pulis sa pagtugis dito upang mapanagot sa kanyang kasalanan. Base naman sa panayam kay Mang Reynaldo, 3 araw bago maganap ang krimen, humiram pa raw si JR ng pera sa kanya at ito'y kanya namang pinagbigyan. Pero nagtaka siya kung bakit ito madalas nauubusan ng pera, gayong maganda naman ang trabaho nito, kaya't nagtanong-tanong din siya. Ayon sa mga kabarkada ni JR, muli daw kasi nitong binalikan ang bisyo nitong pagdodroga, kaya madalas itong mangutang ng pera. Bagay na maaaring naging dahilan kung bakit nito nagawa ang kahila-hilakbot na pagpatay sa sarili niyang asawa. Halos 5 buwan din ang lumipas bago nasa kote ng mga pulis si JR. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Imus, Cavite kung saan niya hinarap ang kasong parricide. Nangyari ang kasong ito nasa 7 taon na ang nakalilipas. Kaya naman minabuti kong mag-research ng update kung ano na ang naging hatol kay JR. Unfortunately, wala akong nakita isa mang news article o kahit na anong post sa social media ukol sa kinahantungan ng kaso. Kung nais mo ng mga ganitong kwento, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.